Ano ang atonement at bakit natin dapat itong malaman? Sa pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So sa devotion po natin na ito, aaralin po natin ano yung ibig sabihin ng atonement. So yung atonement po, the work Christ did in His life and death to earn our salvation. So yung atonement po, ito po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Ang Panginoong Jesucristo po yung atoning sacrifice. Para mas maunawaan po natin ang ibig sabihin ng atonement, kailangan maunawaan natin ano yung status ng tao sa harapan ng Diyos. Ang Diyos po, banal. Walang bahid ng karumihan. Ang tao, makasalanan. Ang lahat ng ginagawa nila ay nagpaparumi sa kanila. So, tanong, the greatest problem of humanity, papaano magkakaroon ng reconciliation yung banal na Diyos sa taong makasalanan? Paano sila mapapagbati? Paano magkakaroon ng reconciliation? Kailangan ng atoning sacrifice. Merong kailangan isakripisyo para magkaroon ng pagbabati yung Diyos at yung tao. Kaya pag pinag-usapan po natin yung atonement po is the solution of God to the greatest problem of humanity. Kasi may Diyos na banal, taong makasalanan. Paano sila marireconcile? Ano po yung pinaka-problem? Basahin po muna natin. Basahin mo na rin ilang mga verses, no? Sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 10. Sabi dito, this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. So ipinakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin nung isinugo niya ang ating Panginoong Jesucristo bilang atoning sacrifice. So si Jesus Christ pala, atoning sacrifice. So unawain po natin yung mabuti, no? Sabi po rito sa John, chapter 3. Get it. Give it to me. Sabi po rito sa John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. Yung mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, mayroong buhay na walang hanggan. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Napaka-importante po natin itong maunawaan. So, merong Diyos na banal, may taong makasalanan. Hindi sila maipag-reconcile eh. Hindi mapapagbati yung tao at ang Diyos. Sa halip, yung Diyos napupuot sa kasalanan, nagagalit sa kasalanan, huhusgahan ng kasalanan, hahatulan ng kasalanan. At sabi po rito, but the wrath of God remains on him. Meron palang puot ang Diyos. Sa Tagalog po, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ibig sabihin, kapag wala sa iyo si Kristo, walang atoning sacrifice, ang galit ng Diyos ang mananatili sa iyo. At nakakatakot po na mamatay at lumisan sa mundong ito na yung Diyos nananatili yung galit niya sa iyo. Napakahirap mamatay at haharap ka sa Diyos. Ang haharapin mo yung galit niya, yung wrath of God. Yan ang pinakamahirap na mangyari at wag nawang mangyari sa atin, no? Now, yung atoning sacrifice po, yung dugo ng Panginoong Jesucristo, siya yung nagko-cover sa atin. Kaya po, tayo ay covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Kasi po, ang Panginoong Jesucristo, dahil siya yung sumapo sa ating mga kasalanan, siya rin yung sumapo sa wrath of God. Siya rin yung sumalo sa puot at galit ng Diyos at yung kaparusahan ng Diyos na para sa atin, sinalo niya na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sinasabi dito sa verse natin na sa 1 John 4:10, na si Jesus Christ, He is our atoning sacrifice. And then sabi po rito sa Hebrews chapter 9 verse 22, indeed under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there's no forgiveness of sins. Kung hindi maibubuhos ang dugo ng Panginoong Jesucristo, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa halip, ang nananatili sa atin yung galit at puot ng Diyos. And someday we will face God. If Jesus Christ is not your atoning sacrifice, someday we will face God. At pagharap natin sa Diyos, imbis na pag-ibig ang ating maranasan, biyaya, yung kaparusahan sa kasalanan natin, yan ang kakaharapin natin. At nakakatakot po yan sa araw ng paghukom. Kaya po yung solusyon ng Diyos dyan, He sent the Lord Jesus Christ as atoning sacrifice. Para saan? Kapag naibuhos ang dugo ng Panginoong Jesucristo, dumanak ang dugo ng Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon na ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kasi sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, sa harapan ng Diyos,
nabayaran na yung kinakailangan. Sabi po kasi sa Bible, Romans 6:23, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ibig sabihin, dahil nagkasala tayo, ang kabayaran nun kamatayan. At si Jesus na yung namatay doon sa krus, siya yung nagbayad ng ating pagkukulang, yung penalty of sin. Ang Panginoong Jesucristo na yung nagbayad. Kaya once we put our faith in the Lord Jesus Christ, nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, we are covered by the blood of Jesus Christ. At yung galit ng Diyos sa atin, humupa na. At ang matitira na lang sa atin, pag-ibig, biyaya, pagpapala. Kaya pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil tayo na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, wala nang galit ang Diyos sa atin kahit kapiraso. Lahat na yun, pinawi na. Inako na ng Panginoong Jesucristo. Inako na ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Lahat ng galit at puot at galit ng Diyos na ibinuhos na sa katawan ng Panginoong Jesucristo. Wala nang natirang galit ang Diyos sa atin. Wala nang paghatol na natira sa atin. Sa halip, ang matatamasa natin ay biyaya, pagpapala at pag-ibig ng Diyos. Yan po ang kalagahan ng atonement ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung teaching natin ngayong araw. Atonement unites God's love and justice. Yung atonement po, pinag-isa niya yung pag-ibig ng Diyos at hustisya ng Diyos. Again, ano po yung problem ng humanity, ng sangkatauhan? May banal na Diyos, tayong mga tao makasalanan. Yung Diyos, mahal tayo. Ang problema, makasalanan tayo, kailangan tayong parusahan. So anong ginawa ng Diyos? He sent Jesus Christ as the atoning sacrifice. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, yung katangian ng Diyos, yung dalawang katangian ng Diyos, yung pag-ibig niya, makikita natin doon sa krus na ginawa niya yun dahil sa pag-ibig niya sa atin. At the same time, yung justice, yung hustisya ng Diyos, makikita din natin doon sa krus. Kasi yung Diyos natin, pinarusahan pa rin yung ating mga kasalanan. Kasi ang Diyos, kapag hindi siya nagparusa ng kasalanan, hindi mabuting Diyos yun. Ang isang hukom, isang judge dito sa mundo natin, no? Kapag yung isang judge, merong makasalanan dyan, kriminal, pinalaya niya nang hindi pinarusahan, yung judge na yung corrupt. Kaya yung Diyos natin hindi corrupt eh. Kailangan parusahan talagang kasalanan. Kaya sinasabi sa Biblia, I will not let the guilty go unpunished. Walang taong nagkasala na hindi paparusahan ng Diyos. Kaya pinagpapasalamat natin sa Diyos, bagamat tayo nagkasala, pinarusahan pa rin ang ating kasalanan, pero hindi na sa ating katawan, kundi sa katawan ng Panginoong Jesucristo, doon sa krus ng Kalbaryo. Yan po yung atoning sacrifice. Yung hustisya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, nag-converge doon sa krus ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa po, atonement is penal substitution. Pag sinabi pong penal, penalty. Pag sinabing substitution, tayo dapat yung nasa krus na pinaparusahan ng Diyos. Tayo dapat yung sumapo ng kasalanan na ginawa natin. Pero dahil mayroong atonement as penal substitution, si Kristo yung naging substitute natin. That's love. That's grace. We don't deserve that kind of love, pero binigay sa atin ng Diyos. Pinakita sa atin ng Diyos. Si Kristo yung naging substitute doon sa krus. Tayo dapat yon, mga kapatid. Tayo dapat yung pinako, nilatigo, at namatay doon, pinahirapan doon sa krus dahil sa ating mga kasalanan. But Jesus took the punishment away from us. Took the punishment upon Himself. And He died on the cross. He suffered on the cross. Pangatlo po, atonement takes away the wrath of God. Yung atonement po, inaalis yung galit ng Diyos sa atin. Kaya sabi po rito, sa verse natin, no, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Sa isang taong hindi mananampalataya, yung wrath of God nananatili sa kanya. Pero sa taong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, napawi na, inalis na yung galit at puot ng Diyos, yung wrath of God, yung pagpaparusa ng Diyos, wala na lahat yon sapagkat inako na ng Panginoong Jesucristo. Napakalaga po ng atonement. Kaya po, ang sarap isipin na hindi nagalit ang Diyos sa atin.
We are reconciled back to God. Meron ng reconciliation. Meron ng restoration of relationship. Nakabalik na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos na hindi nagagalit yung Diyos sa atin at gusto tayong parusahan dahil sa ating mga kasalanan. We are now covered by the blood of Jesus Christ. Kaya po ilan sa mga applications natin, appreciate Jesus Christ today. Marami pong mga tao dito sa Pilipinas or around the world, alam nila si Kristo namatay doon sa krus. Pero hindi nila alam bakit, para saan. Alam lang nila namatay doon sa krus. So right now, let's appreciate the Lord Jesus Christ. Let's thank Him. Let's take a moment of silence. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Lord Jesus, thank you. Inako mo ang kaparusahan na dapat para sa akin. Lahat ng mga kasalanan ko, simula ng bata ako hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa inaharap, kasama na pala na yun, na ipinako at pinarusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Because of substitutionary atonement. Ikaw yung substitute ko doon sa krus. Number 2 po, approach the throne of God with confidence. Kaya po sinasabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay ang ating atoning sacrifice. Sabi dito, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangailangan. You can now approach the throne of God with confidence na alam mo sa sarili mo na pag lumapit ka, ang tingin sa iyo ng Diyos Ama ay malinis, walang bahid ng karumihan katulad ng Panginoong Jesucristo. Tayo malinis na, wala ng guilt, wala ng sin sa harapan ng Diyos. And we can approach the throne of God and ask for grace and blessings and mercy. Pangatlo po, appeal to Jesus' blood when stricken by guilt. Alam ko nakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Kaya yung guilt, talagang overwhelming yan sa puso natin. Alam mo yung guilty ka sa nagawa mong kasalanan. Pag may nagagawa po akong kasalanan, yun din ang nararamdaman ko. Guilt. Pero, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, we can appeal to the blood of Jesus. At sasabihin natin sa Kanya, Lord, I'm sorry, nagkasala ako sa inyo. Pero thank you because I am covered, washed by the blood of the Lord Jesus Christ. I appeal to Jesus' blood. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo ang naging kabayaran ng aking mga kasalanan. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo ay sapat upang linisin. Pakalinisin ako sa harapan ng Diyos. Pakalinisin tayo sa harapan ng Diyos. Tanggalin yung ating guilt. Tanggalin yung ating kasalanan at patawarin tayo. Hindi pwedeng hindi tayo patawarin ng Diyos when we appeal to the blood of Jesus Christ. Kasi sasabihin natin sa Panginoon, Lord, sorry. Ito po, ginawa na ng Panginoong Jesucristo. Binayaran niya na yung kasalanan ko 2,000 years ago. Nabuhos na yung kanyang dugo. Sapat na yun sa ikapapatawad ng aking mga kasalanan. Sorry, nagkasala ko. At the same time, thank you and I praise you. Because there is forgiveness of sins through Jesus Christ. Nagigilty ba tayo sa ating mga kasalanan? Let's appeal to Jesus' blood while we ask for forgiveness. Now, para po sa ating discussion, why is Christ's atonement central to our Christian faith? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for the gift of atonement through Jesus Christ. Your love and justice meet so perfectly at the cross. I am humbled by the sacrifice of Jesus, who bore the punishment I deserve. Through His blood, your wrath is taken away, and I can stand before you forgiven and free. Help me to appreciate Jesus every day and live in awe of what He has done. Teach me to approach your throne with confidence, knowing that I am covered by His righteousness. When guilt weighs me down, remind me to trust Jesus' blood for peace and assurance. I am loved. I am forgiven.
I praise you, Lord, for your unfailing love. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Maylen. God bless you, Sister. At gusto ko rin magpasalamat kila Cecilia Tapia, Debbie Joplo, Azriel Yalong, Jennifer Magbalana, Feli Chavez, Floriza Aquino, Nori Alipio, Raymond Palomar, The Goodness of God, Oscar Ergina, Ato Santos, Paulina Nepomuceno, Ninita Garcia, and Jimwell Santos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.